Magandang araw sa inyo mga tagahanga ng tennis. Ito ang inyong lingkod at tayo ay nakatutok sa All England Lawn Tennis and Croquet Club sa London para sa isa sa mga pinaka-inaabangang laban sa unang round ng Wimbledon 2026. Sa pagkakataong ito ang ating pambansang pride na si Alex Eala ay haharap sa isang pamilyar na muka, ang Meksikanang si Renata Zarazua. Hindi lamang ito basta laban, ito ay isang pagkakataon para sa 21 anyos na si Eala na makapagsimula ng malakas sa kanyang pinakaimportanteng Grand Slam campaign. Bakit nga ba importante ito? Una, si Alex Eala ay papasok sa torneo bilang ika-29 na binhi, isang makasaysayang tagumpay dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay seeded sa isang Grand Slam. Pangalawa, ang mananalo sa laban na ito ay haharap sa nagbabalik na legendang si Serena Williams o kaya naman sa Australian na si Maya Joint sa ikalawang round. Kaya naman, ang laro na ito ay may malaking implikasyon hindi lamang para sa torneo ni Eala, kundi para rin sa buong mundo ng tennis. Tungkol naman sa ating kampyon, si Alexandra Alex Eala. Sa edad na 21, siya ay nasa ika-30 pwesto sa mundo at isa na siyang ganap na bituin sa world tennis. Siya ay produkto ng Rafa Nadal Academy at ang kanyang laro ay puno ng talino at determinasyon. Si Eala ay isang left-handed counterpuncher. Ibig sabihin, kahit na kaya niyang sumabay sa lakas ng kanyang mga kalaban, mas umaasa siya sa kanyang footwork at husay sa pagbabasa ng laro. Ang kanyang kaliwang kamay ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang angle na nagiging sanhi ng problema para sa karamihan ng mga right-handed players. Siya ay may mahuhusay na ground strokes, magandang galaw sa court at isang matalas na isip sa taktika. Ang kanyang pinakamalaking armas? Ang kanyang panlaban at kakayahang sumipsip ng lakas ng kalaban at ibalik ito ng may interes. Siya ay inihalintulad pa nga sa isang batang si Leylah Fernandez, ngunit may mas mabibigat na palo mula sa baseline. Sa kabilang panig ng net, nakatayo naman si Renata Zarazua. Ang 18 anyos na Meksikanang ito ay kasalukuyang nasa ika-76 na pwesto sa mundo. Bagamat mas mababa ang kanyang ranking kumpara kay Eala, huwag natin siyang maliitin. Si Zarazua ay isang veterano na ng tour. Siya ay naging professional mula pa noong 2012 at umabot na sa kanyang career high na ika-51 sa mundo noong 2024. Ang kanyang laro ay nailalarawan sa kanyang liksi at strategic shot-making. Siya ay isang right-handed player na may two-handed backhand. Ang kanyang edge, karanasan at tibay ng loob. Siya ay may 60.2% winning record sa clay at 55% sa hard courts. Ngunit ang kanyang career record sa grass ay 9 panalo at 11 talo na nasa 45% lamang. Kilala rin siya sa kanyang kalmadong pag-iisip at disiplina sa loob ng court na kanyang ginagamit upang sirain ang momentum ng kanyang mga kalaban. Ngayon, pag-usapan natin ang kanilang kasaysayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang dalawa. Naglaban na sila noon sa isang ITF event sa Cary, USA noong 2024. Sa laban na iyon, si Zarazua ang nagwagi matapos ang 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. Noong panahong iyon, si Zarazua ang mas mataas ang ranking, ngunit ngayon nagbaliktad na ang sitwasyon. Para kay Eala, ito ay isang pagkakataon para sa revenge. Ngunit higit pa rito, ito ay isang pagsubok kung siya ay handa na para sa big leagues. Dati siya ay isang underdog laban kay Zarazua. Ngayon siya ang paborito at ang seeded player. Ang tanong, kakayanin ba niya ang pressure na kasama ng pagiging paborito? Dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng ating preview. Ang kanilang mga kamakailang resulta at kondisyon sa pagpasok ng Wimbledon. Si Alex Eala ay papasok sa torneo na may dalang napakalakas na momentum. Siya ay nanalo ng 9 sa kanyang huling 12 laban sa grass court season. Kamakailan lamang, nakuha niya ang kanyang ikalawang WTA 125 title sa Birmingham Open kung saan siya ay nag-champion. Pagkatapos noon, umabot siya sa semifinals ng WTA 500. Berlin Open, isang napakahalagang achievement kung saan tinalo niya ang world number 2 na si Elena Rybakina. Bagamat siya ay nag-exit ng maaga sa Bad Homburg Open,
Ang kanyang pangkalahatang performance sa grass ay nagpapatunay na siya ay isa sa mga tinatakbuhan ngayon. Sa kabilang banda, si Renata Zarazua ay may mas tahimik na grass court season. Bagamat siya ay may mga panalo laban sa mga dating Grand Slam champions tulad ni Sloane Stephens, ang kanyang career record sa grass ay hindi kasing galing ng kanyang record sa clay o hard courts. Siya ay isang fighter, ngunit ang kanyang laro ay mas angkop sa mas mabagal na surface. Ngayon, ano nga ba ang magiging takbo ng laban? Ang edge ni Ayala, ang kanyang left-handed serve at ang kanyang kakayahang kontrolin ang punto mula sa baseline. Sa grass, ang kanyang serve, kahit na hindi ito ang pinakamabilis, ay nagiging mas epektibo dahil sa kanyang lefty spin na nagpapahirap sa mga right-handed receivers. Dagdag pa rito, ang kanyang footwork sa grass ay bumuti ng malaki, gaya ng ipinakita niya sa kanyang mga panalo sa Birmingham at Berlin. Ang edge ni Zarazua, ang kanyang karanasan at ang kanyang kakayahang maglaro ng mahahabang rally. Kung magagawa niyang pahabain ang mga punto at sirain ang ritmo ni Ayala, maaari siyang manatili sa laban. Gayunpaman, ang kanyang kahinaan sa grass court ay maaaring maging kanyang downfall. Laban sa isang mas bata at mas mabilis naman lalaro tulad ni Ayala. Ang aking prediksyon, mananalo si Alex Ayala. Sa tingin ko, ito ay isang laban na maaaring magtapos sa straight sets, 6-3, 6-4. Ngunit huwag tayong magtaka kung umabot ito sa 3 sets, lalo na kung magsimula ng mabagal si Ayala. Ang kanyang momentum, ang kanyang kumpiyansa, at ang kanyang husay sa grass court ay magiging sobra para kay Zarazua. Si Ayala ay may mas magandang laro para sa kondisyon ng Wimbledon at siya ay gutom na makapag-avenge ng kanyang pagkatalo noong 2024. Mga kaibigan, ito na ang sandali ni Alex Ayala. Ang pagkakataong ito na maging seeded sa Wimbledon ay hindi lamang bunga ng kanyang pagsusumikap, kundi isang patunay na siya ay kabilang na sa mga elite ng world tennis. Ang laban-laban kay Zarazua ay ang kanyang unang hakbang patungo sa isang posibleng dream match laban kay Serena Williams. Kaya naman, sama-sama nating suportahan ang ating bagong tinig sa pandaigdigang tennis. Ito ang inyong lingkod at para sa inyo, ito ang aming panalo. Muli, mag-ingat at patuloy na magmahal sa sports.